Hindi ako pwedeng dumiskarte na ibebenta ko ito. Sige. Sabi ni Harry Roque, dire-diretsahan na, even President Duterte, binenta mo daw ang Pilipinas, binenta mo daw ang West Philippines Sea. Pero maliwanag na sa taong bayan to eh. Kasi na-explain na namin to be honest sa mga kababayan natin. Binenta mo, ikaw ang nag-insist, pumunta ka ng 16 times sa China. Nagkaalulu mo ang Pilipinas, and then dyan naloko yung Pilipino eh. Dyan naloko because issue. Ang tanong dito, may binenta ka ba? Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Former Senator Sonny Trillanes, sinasabi ni Duterte noon na pinakakalat nila na 16 times ka pumunta ng China. Totoo ba ito, Senator Sonny Trillanes? Ang sagot ko dyan, Koy, is kailangan natin ibigay yung background. No? Yun na nga, nung April ng 2012, at ito pwede itong Google ng mga kasama natin, i-Google nyo, April of 2012, Scarborough, malalaman nyo yung sitwasyon noon na nagkaroon ng standoff yung dyan sa lugar na yan. Oo, yun yung unang pangharas ng China. Oo, yan yung kung saan 100 na barko ng China ay binahayang Scarborough sa loob at labas ng yung mga Chinese militia nga rin nun. So, Coast Guard, saka fishing boats, lahat-lahat, almost 100 ships. Ang katapat nila, 3 Coast Guard natin, no? At kailangan ko liwanagin na itong Scarborough, ito yung sa may Zambales side, at yung Ayungin at yung mga Spratlys, Pag-asa Island, dun yan sa may Palawan side. Oh, ito yung malayo yun. Pinakita ko ngayon malayo, no? Okay, ito ngayon, nagkaroon sila ng girian dyan, 1 buwan, no? Naghahabulan talaga, ano? So, hindi nila ma-resolve yung standoff na yan. Kaya itong si Pinoy, nagpasya siya na magbukas ng back channel. Itong back channel, isang diplomatic approach ito, no? Kasi yung ordinary channel, yung front channel na tinatawag, ito yung through the DFA o yung Ministry of Foreign Affairs na ng isang bansa. So, yan yung front channel. Pero pagka hindi sila na-resolvehan yung issue, nagre-resort sa back channel negotiations yung isang presidente. Hindi po yan bawal, no? Ang isang example niyan, yun nga yung sa US, nung nagkaroon sila ng Cuban Missile Crisis nung panahon ni John F. Kennedy, at nagka-stalemate sila, no? Muntik na magka-World War III noon. Ito ay naresolbahan sa isang back channel na ang pinadala ni John F. Kennedy, yung kapatid niya, si Robert Kennedy, at kausap nila yung Russian ambassador, kung saan naresolbahan yon na tinanggal yung mga missiles ng Russia dun sa Cuba, pero ang kapalit nun, tinanggal nila yung US missiles doon sa Turkey. Pero former Senator Sonny Trillanes, ang napansin ko dun, bakit ang tanong ko dito, bakit ikaw yung pinadala ni Pinoy? Alam nyo, lang yun, by chance lang yun. Kasi nandoon ako sa Malacanang at that time, ang kausap ko si Executive Secretary Ochoa, sinasabi nila naghahanap sila ng back channel negotiator. Ngayon, tinatanong kung meron akong kilala. Sabi ko, nag-study visit ako dun sa China a few months back. Sabi ko, titignan ko lang kung meron. Para lang makakontribute dun sa, dun sa girian. Anyway, nung na-set up ko na contact ko yung, sa embassy na lang ako tumawag ng contact. O sige, sabi ko na gusto ng presidente mag-open ng back channel. O di, yun na. Sinabi ko kay President Aquino, Mr. President, okay na yung back channel. Pwede na. Sabi niya, o sige, si Secretary Butch Abad dapat yung papadala. Kaso sabi ni Secretary Butch Abad, may busy siya doon sa budget season, baka pwedeng si Senator Trillanes na rin. Anyway, siya naman nag-open. So sa makatuwid, si former late President Noynoy Aquino pala, ang talagang nag-push sa'yo na,
Sabi, ikaw, Sunny, pwede man puntahan tong China para ikaw makipag-back channeling. Parang ganun. So, ganun yung nangyari. No? Nag-beg off si Secretary Butch Abad. Ako na yung sinabi niya, Sunny, okay ka lang ba? Sabi ni President Aquino. Sabi ko, I would be honored, Mr. President. Di yun na, no? Ito kasi, itong back channel, 3 months ito umabot. Ang mission ko kay President Aquino, ang mission ko is pahupain yung tensyon at bawasan yung mga barko doon. I-escalate mo yung barko para umalis. I-de-escalate. Yung situation para tapos mapaalis yung mga barko. So, 3 months ginawa yung negotiations, 14 meetings yan. 7 meetings sa China, 7 meetings sa Pilipinas. So, ganun, back and forth. Kasi so, meron pala talagang pag-uusap kayo na talagang, nakipag-usap ka through back channel. Kasi back channeling, di ba? Yeah. Legal naman yan both side pa. Hindi mo naman pwedeng habang nagigirian yung dalawang bansa, sasabay ka dun sa ibabaw. Kailangan may nakikipag-usap. Even former senators and mga senators nga rin na iba ko na nakakausap dyan. Talagang dapat may nakikipag-back channeling sa China. Yun. So, yung back channel kasi, hindi yan masama per se. Magiging masama lang yan kung yung agenda mo, no? Kung ano yung itinutulak mo. Tsaka legal. Kaya, legal. Syempre, kailangan may basbas ka ng presidente. So, in my case, hindi ako pwedeng dumiskarte na ibebenta ko ito. Sige. Kasi sabi ni Harry Roque, dire-diretsahan na, even President Duterte, binenta mo daw ang Pilipinas, binenta mo daw ang West Philippines. Yan ang pinakalat nila sa taong bayan. Yun yung kanilang panglihis ng pang-misdirect o pang-deflect nung mga ginagawa nilang pagbebenta ng interest ng Pilipinas sa China. Ituturo mo. Nakita mo yung style nila, no? Kunyari, siya naman yung addict sa fentanyl. O sasabihin niya, si ang addict? Si Bongbong. Tapos siya naman yung drug lord. Tuturo niya kay Dilima sa drug lord. Siya yung may mga hidden wealth, mga bank accounts na billion-billion. Si Trillanes yung may Ganon yung style niya. Kasi ang nakita niya nung mga panahon na yun, grabe yung naniniwala sa kanya, di ba? Kasi even ako, kahit ako, naniwala ako kay Duterte na kasi may pahalik-halik pa sa pabandera ng Pilipinas. Diba? Kita mo, siya naman yung nagbebenta, pero ito si Trillanes. Anyway, mabalik ko lang dun sa nangyari. So, 3 months namin tinabaho yun. At ang resulta nun, umalis yung 100 na ships na yun, ha? Kahit, sabi ko nga, i-check nila. Sabi ko sa media, i-check nyo. Tignan nyo kung meron barko dun sa loob. Wala. Tapos 3 na lang yung naiwan sa labas. So, imagine mo yan, from more than 100 ships na mainit yung sitwasyon, na paalis natin, 3 yung naiwan. Pero nung ayaw nilang paalisin yung 3, doon sabi ni Pune, kakasuhan na namin kayo. Doon na final yung arbitration case. So yun yung background. Doon na final yung arbitration na claimant natin doon sa The Hague. Yeah. So, kaya yan yung, sabi ko nga, yun yung biggest political achievement ko, no? Na tipong napigilan natin yung perpetrators. Tsaka yung barilan doon, kung sakali, no? Tapos, talaga napaalis natin. Sa atin pa rin yung Scarborough. Pero maliwanag na sa taong bayan to kasi na-explain na namin to be honest sa mga kababayan natin na legal yung ginawa mong pagpunta sa China because ikaw ay nakipag-back channeling unlike dun sa ginawa nilang gentleman's agreement ko. No. Diba? Depende sa interest kasi. Kita mo yung ginawa niya ni Digong. Ang agreement nila, huwag i-repair yung BRP Sierra Madre. Di lugi tayo ron. Oo. Itong dito sa amin, ang ninegotiate, paalisin yung mga barko. At, yun na nga, nangyari, lumabas. So ito, nagtataka ako, saan nang galing yung word na pinakalat sa taong bayan na si Trillanes ang nagbenta ng West Philippine Sea. Si Trillanes. Hindi, as in, si former Senator Sunny Trillanes. Yan yung mga pumutok. Dito sa mga tao. Nakita kasi ni Digong na wala naman siya makita sa akin na corruption, wala naman nakitang krimen na pwede niyang gawin, ituro, no? Kaya ito na lang. Nag-imbento siya. Biruin mo, nag-imbento nga siya ng bank account sa akin, Maalala niyo yun, inamin niya yun.
Di ba? Sabi niya, si Trillanes, may mga bank accounts yan, gano'n. Pinuntahan namin sa Singapore. Tapos sinabi ng mga teller na walang account sa ganito. Tapos inamin niya on national TV, pumunta ka pa sa Singapore, inimbento ko lang naman yan. Inimbento niya yun. Ito Para inimbento laban rin ito. Ngayon, itong si Enrile, no? Kasi sinasabi lang, bakit daw hindi ko sinagot si Enrile, no? Ayan, isa pa yan. Oo. Ganito lang kasimple yan. Yung debate po namin doon, privilege speech ko, tungkol dun sa pagpigil ko nung sa paghati niya ng Camarines Sur. Mm-hmm. So, magi-interpellate siya ang tawag doon, yung debate, interpellation. Pero ang tinatanong niya sa akin yung tungkol sa back channel. Teka, hindi pwede yan. Kasi ang subject natin is yung Camarines Sur. Hindi mo ako pwedeng tanungin ng ibang subject. Mm-hmm. Eti out of order siya. So, hindi siya pwedeng sagutin doon. Pangalawa, ongoing pa yung back channel negotiations noon. Sensitibo yon. Hindi mo pwedeng ilalabas yon doon sa panahon na nagne-negotiate pa kayo. Kasi ayaw din ng China mapapasama siya eh. Na parang bumigay siya. 'Di ba? Kasi gano'n ang nangyari dito. So, yun ang reason. Out of order siya, hindi sa topic ng interpellation. Pangalawa, ongoing pa yung back channel negotiations. Pangatlo, alam na ni Enrile eh, kung ano nangyari kasi nag-briefing ako ng July, ando doon siya, katabi ko siya sa harap ni Pinoy at ibang cabinet secretaries. Grabe. So, nag-iintriga lang siya. Grabe, Senator. Oh. Tignan mo. Tignan mo yung mga sinasabi ng tao. Ngayon, alam na ng taong bayan ng totoo. Salute kay Senator Sonny Trillanes. Salamat. Nawala sa atin ang Scarborough Shoal, sa atin ang nakapag-usap si Trillanes sa China, sabi daw dito. Sabi ni Dante Imperial. So, sabi ko nga sa kanila, pag the moment sinasabi nyo na nawala yung Scarborough nung 2012, sabi ko, habang sinasabi niya yan, tinutulungan niya yung China. Kasi hindi nawala yan. Sinabihan ko nga, in fact, pati media, sabi ko, huwag niyo sasabihin yan. Kasi nanalo nga tayo ng arbitration case. Oo, kasi nilaban yan sa dahig. Oo, sabi ko, it doesn't make sense na kinasuhan natin, nawala tayo doon, tapos sasabihin nyo, nawala na. Parang binibigay nyo yung Scarborough sa China. So, sila yung nagtataksil in that regard. In fact, si Enrile mismo, sa video, nung tinanong siya, ano daw yung objective ko nung sa back channel? Sabi niya mismo, Enrile, video, na ang objective ko sa back channel, paalisin yung mga barko sa China. Yun na nga. Di tapos. The main objective, kaya ako nakipag-back channeling, is to resolve, to escalate natin yung dami ng mga Chinese militia vessel, even yung mga para okay tayo for the meantime. Sige, ito muna pa, solusyonan natin to na mapayapa. Alis yung mga barko nyo dyan, alis yung mga barko namin dito para matapos yung usapan. So, nawala yung barko. Sabi ko nga, kahit checkin nila yan ngayon. Chinek yan ng regularly, tinecheck yan ng AFP natin. Yung barko nila nasa labas. Kung kanila yung Scarborough, hindi ba dapat tinayuan na nila ng reclamation yan? Pangalawa, ba't sila umalis kung kanila na yan? Sana dinapaan nila yun. Correct. Diba? And ito na lang, 6 years hawak ng mga Duterte, yung Malacanang at DFA, kung ano mga dokumento dyan, tungkol dyan, or kausap nila yung China, pwede na lang tanongin yung China, ano ba yung binenta ni Trillanes sa inyo? Diba? Ganun lang simple. Ang tanong dito, may binenta ka ba? Wala nga eh. In fact, sabi ko nga, nailaban natin yung interest ng Pilipinas laban sa China. And sabi ko nga, that's the proudest moment sa aking political career. Regardless kung hindi na naiintindihan. Pero yun. Pero nga, sabi ko, dapat yung China ang nagsasabi, di ba, na hindi, amin na yung Scarborough, binenta na yan ni Trillanes. Wala naman sinasabing ganun. Sana sinabi nila yan doon sa arbitration case. Di ba? Kasi ganito eh. Ito pinakamasakit na part kasi dito, Senator Sonny. Yeah. Mas komportable akong tawagin kitang Senator Sonny Trillanes. Yes. Sen, ang sinasabi kasi nila, binenta mo, ikaw ang nag-insist, pumunta ka ng 16 times sa China, ipinagkaalulo mo ang Pilipinas, and then dyan naloko yung Pilipino eh. Dyan naloko because issue. Yeah. And during that time, mainit ang ulo ng tao sa mga
Aquino. And then sa pagdating nun, mainit ang ulo, pati ikaw, damay ka dun sa nangyari na yun. Sen, paano natin ito re-resolbahin sa ating mga kababayan? Paano natin tong tatapusin tong fake news na to na kumalat over the entire country na talagang pinasabog nila yung pagkatao mo dito? Alam nyo, in time, yun nga, the truth will prevail. And ito naman, slowly lumalabas ang katotohanan na talagang si Digong pala yung nagbenta ng interest ng ating bayan, di ba? Unang-una ako, senador lang ako eh. Kumaga, common sense lang, no? Senador, bebenta mo yung interest ng Pilipinas. Ano ka, di ba? Kung ikaw makipagtransaksyon ka sa isang ahente na hindi naman may-ari ng bahay, at ikaw yung maisahan nun, di ba? Tama. Wala sa akin yung titulo, wala akong authority beyond what was given by the President. At kilala naman natin. At ito lang, no? Pero Sen, nung pinag-usapan nyo sa back channeling, para malaman lang ng tao to, no? Nag-usap kayo between the party of China at sa pamamagitan mo, nag-usap kayo parang backdoor to na kailangan natin ganito, resolbahin ng maayos. Number 1, legal. Andun kayo sa legal na paraan. Number 2, andun kayo sa diplomatic approach. Number 3, yung na-resolve nyo yung problem ng maayos. Ng maayos. Sa makatuwid, wala kang pagkakasala doon. Precisely. Kaya alam mo, 6 years na kaupo si Digong sa Malacanang. Kung meron akong pagkakasala dyan, palagay nyo, pinalagpas ako ni Digong. Pinapakukulong ka no? Precisely. Di ba? Kakasuhan ka ng treason. Wala nga. Alam nyo, si Enrile, ilang beses na nilabas yan, in-interview siya. Ano ba yung, ni Trillanes? Ano yung hawak mo? Wala. Lang talaga, intriga lang, kasi kalaban ako sa politika. Hindi ako umaatras dun sa pag-expose ko kay Digong for 6 years. Kaya kung ano na lang ang pwedeng masabi, yun na lang. Ako naman daw, worried dyan kasi karamihan na ng mga kababayan natin ay naniniwala na si Digong talaga yung tuta ng China at nagbenta na. Kasi ganito, kung ikaw pala, yung pag-usap mo sa China ay maayos, tapos naka-forma, meron tayong written, meron tayo, ano masasabi mo sa gentleman's agreement? Diba? O yun. Alam nyo, sabi ko nga, kahit sabihin nilang yung gentleman's agreement, technically, diplomatic mode din yan. Ito naman yung gentleman's agreement, pagka mga heads of state yung nag-uusap. Kasi yung back channel, mga mga representatives to. Representatives. So, yan yun, diplomatic modes yan. Kasi dalawa lang yan, pag-resolve ng crisis. It's either gera or diplomasya. In diplomasya, maraming approach. Yung front channel, yung sa DFA, may back channel, yung true representatives, or yung gentleman's agreement. What about dun sa mga sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa gentleman's agreement between the China and former President Duterte? Yun na nga. Yung gentleman's agreement, sabi ko nga, per se, hindi yan illegal. Pero ang problema, yung pinag-agrihan, yun yung masama. Yung sabi natin na illegal. Yun yung hindi, kumaga, disadvantage sa atin. Kasi, pumayag siya na wag i-repair yung BRP Sherman. Yung problema yun. Ay, ako hindi ako papayag Pwedeng nag-gentleman's agreement sila na, sige, walang putukan. Hayaan namin mag-rotation resupply kayo, kahit i-repair nyo yung barko nyo, okay. Hindi, ang sabi dapat ganun. Ang words kasi niya, alam mo, doon ako na pinaka na bad trip. Honestly talaga, sa usapan natin naman, na bad trip ako sa sinabi niya, Senator. No? Ang sabi niya kasi doon, ibigay na natin sa China yung dagat lang naman yan. Kunin natin yung laman. Alam mo, sa totoo lang, na-insulto ko doon. As a Filipino people, and na-insulto ko, nagalit ako, kasi yung mga tropa nagbabantay doon sa BRP Sierra Madre, na every month makipagpalitan. And yun na nga, no? Diba? Alam nyo, ito nga sinasabi ko, alam nyo bang si Digong, since 2016, pro-China siya, magsalita, di ba? Yeah, parehas. Pero, since nung time na yon, yan, kayo, marami pang naniniwala. Correction ko lang. Kasi pinaniwala niya maganda yung hangarin ng China. Ayun. Kasi nga, ganun siya manloko di ba? Gaganon niya, pipihitin niya. So, ando doon nakasakay lahat. Pero hindi naman siya nagbago. Talagang pro-China siya. Ngayon lang na-expose dahil dito sa panahon na ni President Marcos na
minulat ni President Marcos lahat na tipong ito yung ginagawang masama ng China. Kaya ngayon, nagbalikan ngayon sa mga pinagsasabi ni Duterte. Biruin mo, sinabi niyan, di ba na, gusto raw niyang gawin nyo na lang probinsya ng China, itong Province of Pilipinas. China. Ay, hindi pa papayag din. Kaya nga, di ba? Pero sinabi niya yan, nung sinabi niya yan noon, kasikatan niya, hindi gaanong pinapansin yon. Pero lahat ngayon, matingkad yung mga sinasabi niyang pro-China statements dahil mulat na. Yun yung difference. At si President Marcos ngayon, sa administration niya, siya yung nagpakita ng contrast. Di ba? Nakita niya, dito yung, kita mo ngayon yung ginagawa ng ito yung China. pinakamahalagang tanong. As a former, as a soldier. Yeah. Bilang isang sundalo, bilang isang magaling na leader ng isang sundalo ng Magdalo, para sa akin. Mabuhay kayo lahat, mga Magdalo. Mga nag-upod. Yeah. Salamat. Former senator, kaya bang gerahin ng China ang Pilipinas? Sa ngayong panahon kasi, even yung China, kahit sabihin mo may nuclear weapon sila, ang daming medyo yung ganyang pamamaraan, medyo obsolete na. Kasi nakita niyo naman yung... Ano sa Tagalog obsolete? Parang, ano ba yan? Hindi na ginagawa. Hindi na ginagawa sa not applicable. Oo, not applicable na. Kasi, pagka ginawa nila dyan, ilang Amerikano dyan, ilang Chinese, Chinoy communities dito, patakan mo ng missile yan, edi papatayin mo rin yung sarili mo. Kaya diba? nga sinabi ko nga sa kanila, hindi gagawin ng China na makipaggera sa Pilipinas. Ang gagawin niyang bulihin tayo ng bulihin, bubugin tayo ng bubugin. Sisigaan ka lang. Kasi sabi ko nga, even Taiwan Di ba, sa kanila nga daw yan, sabi nila. Kiniklaim nila. Pero until now, taga nagbabantahan, hindi niya mabomba-bomba. Yan, pinag-iisipan nila. Pero ngayon, dahil nga nandirito yung mga EDCA, na ni-resume ni President Marcos, hininto ni Digong yan. Pinalayas niya after. Oo. Yung BFA, pinahinto niya. Pati yung mga Amerikano sa Mindanao, pinaalis niya. Ganun yung mga ginawa ni Digong noon. Baka kasama yun sa gentleman's agreement. Baka hindi. Baka lang. Pero ako, nakita ko, kaya niya ginagawa yan kasi kumikita siya. Paano siya kumikita kaya? Ang laki. Unang-una, nung kampanya niya, billion binigay sa kanya. China? Oo. Kaya ang kakompromiso yan eh. Kasi minasabi si Duterte, if I'm not mistaken. Sabi niya ganun, I love Xi Jinping. Because lahat daw ng problema niya sa mga sulat niya, sinusolusyonan. And nagbigay, may ebidensya ako nun. No. And sinabi niya na binigyan siya ng more ng 500 million something. Basta, yan? Kaya, hindi lang yan, yung mga big ticket projects, no? Ang laki ng komisyon nila. Yung mga tulay. Yan. Yung tulay sa Binondo. Yung infra, yung third telco. Alam mo yun, dito, telco. Sila nagmanipulate para makuha yung prangkisa niyan. Yung mga Pogo, di ba, pumasok dito. Sa Pilipinas. Kumaga, ang dami, pabor na pabor. Pati yung naudlot na project sa umurong in China sa Mindanao Railway Transit. No. Kumaga, talagang kumikita sila. Ano lang kasi, no? Nung time na yun, hindi lang kasi naniniwala yung mga kababayan natin sa mga ine-expose ko. Kaya dun gigil na gigil si Duterte sa akin. Kaya nga, kailangan gibain ito, siraan, kasi yun yung, ito yung mga bumabati. So, yun si Senator De Lima, siya yung nag-expose nun sa EJK, siya naman yung pinakulong. Parang gano'n. Yan napapansin ko sa kanila. Mabalik ako dun sa BRP Sierra Madre kasi may mga tropa tayo na nakakausap ko sa former senator. Bakit sa laban na to, tayo dehado Kasi imaginein mo, ako lang hindi ako pumapayag na gibain yon. Yeah. Number 1, tumatayo bilang bantay natin yun dun Number 1, nasa serbisyo yung barko Di ba? Hindi ko makita kung bakit ang sinasabi hayaan na lang daw na mabulok daw yun dun. Parang sinabi doon hayaan na lang mabulok yung mga pinaglaban ng mga dati nating politician na lumaban for the West Philippine Sea. Tsaka yung sakripisyo ng mga sundalo natin na, my God, every 30 days na sila umuwi, palitan pa. And yan, sabi ko nga, kayang-kayang i-repair yan.
Yan yung expertise ng mga Navy. Kaya kita mo yung mga World War II ships sa Cavite, maayos pa. Yan, yung BRP Sierra Madre, kayang ayusin yan. Nagkaroon ng nagkamali lang sila inung panahon kasi ni GMA, pinalitan yung mga Navy personnel na naka-assign dyan at nilagyan ng Marines. Yung Marines kasi pang bakbakan yun pang digmaan yun. Pero hindi sila marunong mag-maintain ng barko. Kaya, yan napabayaan yan for so many decades siguro mga 20 years na yung status ng BRP Sierra Madre. Pero kung maglagay lang sila dyan ng mga 10 bottom's mate na rating ng Navy, maaayos nila yan. Magagawa nila yan. Pero ayaw ng China na gawin natin yung sarili natin barko. Pwede naman gawin mo kahit hindi naman niya ayaw niya sa gusto niya, barko natin yan. Pwede mong gawin yun. Ang ginagawa sa atin, ano ba para sa iyo bilang isang bilang isang sundalo? Gaano kasakit sa iyo na basain tayo ng tubig ng mga Chekwa na to? Kaya nga, sabi ko, yan. Kaya nga tinitindigan ito ni President Marcos kasi talaga yan. Masakit sa dibdib yan. Magre-resupply siya dun sa barko mo, pinipigilan ka, tapos ganon. Pero may mga paraan to avoid that, no? Pwede ka magpadala ng medyo malaki-laking barko na kaya nga mag-withstand ng bagyo So, kaya mag-withstand ng water cannon yun, okay lang. Pwede ka rin anuhan ng water cannon sa kanila. Ganon ginawa nung Japan nakipaglaban na ng water cannon water cannon doon sa Senkaku. Pwede yon. Kaso, pwede mong i-ignore lang, dire-diretso ka lang. Yung mga malalaking barko na padala mo. Pero maganda rin yung ginawa ni President Marcos na ang pinapadala, yung mga wooden ships, talagang nakikita yung pang-aapi. Kaya namumulat yung taong bayan, tapos international community. Kasi sinasabi ni Roque, naalala ko yan, tayo daw ang nagpo-provoke ng gulo. Kasi ito isa pa ito pinagtataka ko. Tayo daw ang nagpo-provoke ng gulo between the China. Kasi daw, sa international law, sabi niya gano'n, kailangan pag-overtake ka daw sa dagat, kaliwa. Kaliwa daw. Sa kanan daw. Kaliwa daw umu-overtake ang Pilipinas. Doon sa instance na sinasabi niya, meron yung tinatawag na nautical rules of the road na kung sino yung nasa kanan, siya may right of way. Pero doon sa isang instance, nasa kanan na yung Pilipinas, hinarang pa rin. Ang problema ni Harry Roque, siya na nag-aabogado para sa China. Hindi, ito ang nagtataka ko kasi pinasok ko yan. So, usapan na yan. Bakit si Harry Roque nakikipag-usap sa China? Bakit hindi yung special envoy to China natin ang pumasok? Bakit? Ang sabi niya sa isang vlog niya, na sinasabi niya, kakauwi ko lang, galing ng China, nakipag-usap kami para pigilin yung napipintong gera ng Pilipinas. Ang ganun yung pagkaka-exaggerate yung pagkakasabi niya. Ano masasabi mo doon, Senator Trillanes? Talagang nagiging ahente na sila ng China. Hindi sanctioned yan. Hindi back channel yan kasi hindi sanctioned ng presidente. And hindi lang yan. Di ba si Duterte mismo nakipag-meeting kay Xi Jinping? Di ba? At kung ano-anong prinomeso doon, di ba? Para sa ikabubuti niya, hindi para sa bansa. Yan yung mga talagang babalik lang tayo sa gentleman's agreement. Ang problema doon, ang sinasite ni President Marcos doon sa gentleman's agreement na yon, it's not the gentleman's agreement mode per se. Kung hindi, bakit dehado tayo? Doon nga ako nagtataka Dapat nilaban mo yung interest ng Pilipinas. Kasi unang-una, meron tayong panalo. May papel tayo, nilaban ni Justice Carpio yan. Nilaban nyo sa The Hague. Ipinanalo ng Aquino administration, the past administration. No, nilaban natin. Bakit nung pumupo si Duterte? Binasura niya. Tapos para tayong aso ngayon na kailangan natin humalik sa puwetan ng China. Di ba? Tsaka nung panahon na yun, kaya na sinasabi ko, hindi ako magkakamali. Kasi nasabaybayan ko siya. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, pinalayas yung mga Amerikano, pinalayas yung ito, tinanggalan tayo ng EDSA site. Wala, as in, nawalan tayo ng power. Mas pinili niya na, siguro, nakita ko, tinangka niya dumikit sa China, tinangka niya dumikit sa Russia, tinangka para makapasok dito. Pero,
Makita ko doon, hindi siya pinansin eh. Yun na nga. Ang dami, 'di ba? Sinasabi na billion daw yung ipapasok sa ating ekonomiya. Baka trilyon ng utang ng taong bayan. Yun na. 'Di ba? Talagang ito nga yung mga tulay na ginamit, ang taas ng interest rates. Talagang dehadong-dehado. Eh di ba pautang nga doon China? O nga. Doon siya umutang kahit sa iba siya umutang na mababa interest rates, doon pa siya umutang sa China. Kaya nga sabi ko lahat ng ginawa niya padehado sa Pilipinas. Kaya ang pinakang inaano ni President Marcos, 'di ba, na tipong bakit pumayag ka diyan? Presidente ka ng Pilipinas, bakit pinadehado mo? Yun. Kasi itong si President Marcos ngayon, ayaw rin naman niya makipaggera eh. In fact, pero wag naman dehado. Wag naman lugi yung Pilipinas, 'di ba? Yun. Kasi ang laki ang lugi natin eh. Biro mo sila anytime may base sila. Oo. Tapos tayo yung base natin para tayong kawawa na maliit na barko na kinakalawag na. Tapos nagbabantay natin. Ang laki nga ng lugi natin eh. Sobra ko naaawa doon sa mga lumalaban for this para sa sovereignty natin eh. Hindi lang para sa mga mangingisda natin. Yeah. So, yeah. Pero sa tingin mo, Sen, kung merong magbaback channeling pa ulit dyan, if ever na makikipag-usap ka ulit sa China, if tanungin ka ni President na pwede ka bang makipag-usap sa China dahil sa tingin ko kasi ikaw yung pwedeng makausap ng China eh. Ano yan? Depende yan pagka nagkaroon na ulit ng standoff. Yung tipong, ngayon kasi wala pang standoff eh. Tuwing nagre-resupply tayo, kahit binobomba, nakakadating pa rin eh. Pero pagka dumating yung panahon na hindi na pinaparating yung yan standoff, pwede na ulit mag-back channel. If ever na tumawag sa'yo si President Bongbong Marcos at sabihin sa'yo na, Sunny, pwede mo ba akong tulungan na puntahan ito? Pwede mo ba akong tulungan na kausapin ito? Pwede mo bang tulungan na na magawa natin ng paraang kausapin ito kagaya ng ginawa mo? Papayag ka? Papayag tayo at tatanungin natin kung ano yung mission. Pagka ang mission is matuloy yung resupply and rotation, edi gagawin natin yan. Yun dapat yung ending. Yun yung tinitignan natin. Kasi doon sa back channel namin ng 2012, yun yung mission ko, ipahupain at paalisin yung mga barko, nagawa natin. At natin. Pero right now kasi, hindi ba ako napapansin ko lang nagtataka ako dito, former Senator Sonny Trillanes Bakit sila Duterte nakikipag-usap sa China, but hindi yung special envoy to China ng Pilipinas? Bakit si Duterte? Bakit ang kampo ni Duterte ang nakabakod sa China ngayon at hindi nila pinapayagan na makausap yung ating special envoy to China? Yan yung kailangan ma-resolbahan ni President Marcos. Pero makikita mo kasi dito yung mga Duterte, hindi lang si Digong, kundi si Sara, malaki na yung investment ng China rito. Kasi nakita nila kung mauupo si Sara Duterte, whether sa 2028 o kung magtagumpay sila sa pagpatalsik kay President Marcos, o wag naman, alam nilang magiging sila ulit. Superpower naman sila. Maghahari na naman sila dito sa Pilipinas kasi alam nilang hawak nila si Sara Duterte, kaya yan yung kailangan natin pag-aralan. Pero ang malinaw nito sa taong bayan ngayon na gusto kong liwanagin, hindi mo binenta ang West Philippine Sea. Maliwanag po yan. Maliwanag kasi hindi lang yan dahil sa sinabi ko, kung hindi based on the facts on the ground. Merong patunay. Tingnan nyo, walang barko dyan, walang reclamation sa Scarborough, walang base sila dyan, walang mga barko dyan sa loob. Noong panahon na nakipag-usap ka sa China. Oo. Pero nung pumasok ako dyan, bago ako magsimula, puno ng barko yan, loob at labas. So yung tatlong naiwan dun sa labas, pagkakamali ng China yon. Kasi dahil hindi nila pa inaalis yung tatlo sa labas, dahil doon naobliga si President Aquino mag-file ng arbitration case at pinanalo natin. At dahil doon,
nagiba yung kanilang 9-dash line. Claim na Claim kasama naman dun sa ayungin na kasama na lahat. Kasi ang basis nila dyan sa pagkiklaim sa Spratis ay 9-dash line daw. Ngayon, 11-11. O 11-dash line na. O ano-ano na. Ang galing mo. Ano yan? Basta't ano tayo dyan? Nasa tama tayo dyan. Wala ka. Oo. So bago natin iwanan tong topic sa West Philippine Sea, Mhm. no, former Senator Sonny Trillanes, anong gusto mong mensahe sa taong bayan pagdating dito sa mga pinupukol sa yung mga issue Mhm. patungkol dito? Dahil yung next na tanong ko sa inyo, medyo mahirap-hirap to. Mhm. Okay. Anong mensahe mo sa mga taong bayan natin pagdating sa sinasabi sa iyo na binenta mo yung ano? Well, dito po sa mga viewers at subscribers po ng biyahe ni Koy, Dami. ano po, tayo po ay nagpapasalamat din sa pagkakataon nito. Maipaliwanag ko ito. No? Ngayon, sana po ay namulat naman na tayo sa mga pangyayari ngayon. Nakita nyo na si Duterte talaga ang nandin sa lahat. No? Maraming silang ganun siya. No? Pagka kung ano siya, ibibintang niya sa iba para mapagtakpan yung mga tunay na agenda niya. But sabi ko nga, ito in time ay ano naman lumalabas din yung katotohanan. So, yun. Yun ang pinaka maganda doon. Mhm. For ito pa, bago natin to iwanan